Hello, magandang sa inyo lahat. Ako si Purple, nagbabalik sa isang bagong interesting na alam nyo naman, pag ako nag-vlog, kakaiba, charot. So matagal-tagal din akong hindi nag-upload ng ganitong video, no? Puro mga travel, puro kain, puro mga YouTube shorts yung mga ina-upload ko. Well, so ito na. So, interesting din kasi itong i-upload. Itong video na to, interesting din kasi tungkol to sa sahod. Alright, so if you find this interesting, so subscribe na kayo, no? Ngayon na, hintayin ko. Bibila ko 3. 1, 2, pindot. Alright. Yeah. Kasi pagka pinindot mo yung subscribe button dyan, suswertihin ka buong taon, no? Makapunta ka dito. So, kayong mga nasa Pilipinas pa lang, suswertihin kayo. So, paabutin nyo ako ng 100k subscriber, no? Para masaya-saya naman yung nag-upload, alright? So, sige, dami ko na sinabi. So, ang pag-uusapan natin is sahod increase. Well, itong papakita ko sa inyong video, no, ipapakita ko rin sa inyo yung mga previous payslip ko. Ipapakita ko sa inyo kung magkano yung starting ko rito nung nag-umpisa ako magtrabaho sa Hungary way back 2023. Tapos, after a year, na-increasean ako, no. Papakita ko rin sa inyo kung magkano yung na-increase ko after a year dito sa Hungary. And then, alam niyo naman yung kwento ko, ngayon, nalipat ako sa ibang company. Papakita ko rin yung starting sahod ko, yung base salary, yung gross, no? Tapos, unfortunately, wala pang ilang buwan, na-increase kagad kami. Nakakagulat. So, ipapakita ko rin sa inyo kung magkano yung increase ko dito sa bago kong company. So, makikita niyo dyan sa screen nyo, alright? So, gigilid ko ng konti yung mukha ko. Makikita nyo dyan, either right or right. Left or right. So, ito guys, no, mag-umpisa muna tayo dun sa base salary ko nung first year ko dito sa Hungary nung way back 2023, no. So, nag-start nga ako dito nung March 6, 2023. Ayun yung unang tapa ko dito sa Hungary. Kung di nyo pa napanood yung video ko, lalagay ko dyan sa taas. Yan yung video ko nung pumunta ako dito. Tapos yung kwento ko, bla bla bla. Alright. So, ito. Makikita niya sa screen nyo. Alright. Ayan. So, ito yung payslip ng company ko before. So, puntahan kagad natin yung gross. Ito yun. So, nung pumunta kasi kayo dito sa Hungary, yung mga batch ng 2023 tsaka 24, ito yung gross na pinapakita sa kanila. 329,063 forint. So, ano lang to ay gross to. So, ano ba ibig sabihin ng base or gross? Ito yung total na sahod mo, no? Na hindi pa kinakaltasan ng tax. So, kasi pag nakaltasan pa ng tax yan, magiging 280-ish na lang yan. No? Ang laki nang nawala. So, parang from 46,000 pesos or ganun, 47, magiging 30 plus na lang, no? Kasi nga may tax. Alright. So, ito yung i-breakdown ko na, papakita ko na sa inyo. Nung ano pa naman to, no, 2024 February 8. Okay. Hindi pa ako nag 1 year niyan. 1 month na lang, 1 year na ako sa Hungary nito. So, ito yung sinahod ko nun, no, sa dati kong company. So, mahod ako ng 370,000 forint. Kasi gawa nga, no, meron akong itong premium, no. Yung premium, ayun yung Saturday, ayun yung OT. So, nakapasok ako ng isa. So, meron ako natanggap na 27,000. So, tapos may overtime ako na 28 hours. Ayan. So, ano yan 150%. So, meron akong 52,000 tsaka 26,000. Alright. Tapos, may absent ako nito. Alam ko eh. Hindi. Tsaka meron akong performance bonus. Itong Telesis Mini bonus. 16,000 yung nakuha ko. Ayun. Tapos meron pa kaming food allowance na 45,000 pesos. 45,000 forint. So, tapos, kasi way back pa rin meron pang sinasabing tax, yung tax, less tax, diba? Tax deduction.
kapag meron kang anak. So, meron akong less na 39,999. So, yung tax ko, bumaba ng 34,556 na lang. Kasi nga, nabawasan ng, 40,000 na yan. So, ito yung nakuha ko. Ito na tinatawag na net. No? Ibig sabihin yung net, yun yung malinis after tax na. So, 370,000 pesos. 370,528. So, ito yung conversion uli niyan sa peso. Yan. Yan. So, yun ang sahod ko. Ayos, diba? So, ito nga, no? So, after a 1 year, so, na-increase na ako niyan. So, naging from 229,063, naging ganito na siya. Ito, pasahod ko to ng July. So, ibinigay lang ng August, no? Alright, so pakita ko sa inyo uli. Ito na na-increase na, diba? Yun, from 329 naging 61,031. So, magkano yung na-increase nun? Almost 30,000 foreign, no? So, pag convert mo yun sa peso, yung 30,000 foreign, mga nasa ano na yun. Ito, nasa screen nyo na yan. Ayan yung na-increase ko sa isang taon, no? Kaya, ayan, sumahod na ako ng 390,000 foreign. So, ito yung breakdown, no? Yun uli, meron tayong overtime, ng 50%, tsaka itong Turola Olap, ayan yung 150%, meron ako 66,000, tapos 33,000, ayan. So, ito yung total na nakuha ko, 390,414 foreign. So, magkano yung sa peso? Ito, ping, ayan. So, yun, parehas pa rin kasi meron akong less na 40,000 pesos sa tax. So, yung tax ko na dati dapat is around nasa 70,000, ngayon naging 39,000 na lang. So, laki ng bagay ng tax before. So, ito yung payslip ko before nung sa previous ko company. Ngayon, pag-usapan natin itong latest na payslip ko. Saka mayroon tong sorpresa, no? Kung napanood nyo yung video ko tungkol doon sa sahod reveal, no? Yung bago. Itong 2025. Yung pinakamababang sahod doon, sa akin yun eh. Pero mayroong sorpresa doon. May twist, no? Papakita ko sa inyo. So, bago nyo makita yun, no? So, please click subscribe ulit, no? Subscribe nyo na ako. Kung nagustuhan nyo na yung video na to, no? Alright. If you find this video interesting tsaka useful, so subscribe na lang guys, no? So ito na nga guys, no? So kung mapapansin nyo, ito yung base salary ko, ito yung gross, no? Nung nag-start na ako dito sa bago kong company, so alam nyo naman yun kung anong company yun. So ito yung base salary ko is 3,048 foreign. So magkano na yan? Ito sa screen nyo lalabas yan, ping, ganyan. So, ito rin yung base salary ko nung pinakita ko yung unang sahod reveal ko, no? So, itong sahod na to medyo, yung sahod ko lumaki na ng konti kasi nakompleto ko na yung buong buwan. So, nung nakompleto ko yung isang buwan, tapos nagkaroon pa ako ng overtime na isa, so, ito yung natanggap ko, 302,000 foreign. So, nagkaroon ako ng overtime yan isa, yung Sabado to. So, ayan, nakalagay. Overtime basic salary, 8 hours. So, 16,000. So, since na double pay nga dapat siya, ayan. Overtime supplement siya, 100%. Another 100%. Kaya, 8, 16, 16, yan. Ayan, ganyan. So, kinupitan pa ako ng 571 dito, no? Kaya nga sabi, double pay, Bakit? Nawala yung 500. Anyways, ganoon na lang yan. Ito nga yung natanggap ko, no? Alright. So, tapos, mayroon pa kami ditong cafeteria. Ayan, cafeteria cash yan. 7,519. Ayan, diba? Ayun lang. Galing, no? Blessing. Alright. So, tapos, sumunod na buwan, mga after a buwan, ayun na nga, nag-decide yung company namin na lakihan kami ng sahod. So, pagka nakapasok kayo sa pinapasok ng company, maganda yung nila, above minimum kagad, no? Above minimum. Ayun. Kasi yung minimum Ito lang yung minimum talaga eh.
mabait yung may-ari ng company namin, tinaasan kami lahat ng sahod. Nag-increase, hindi man tinaasan, nag-increase yung base salary namin from 348 magiging, ito, pakita ko sa inyo. Tada! Ito na. Naging 379,400 forint. Ooh, laki ah. Laki ng tinaas, no? From 48. So, almost, almost 30. Tama, no? Mga 32,000 forint, mga ganun, 31. So, laki, no? So, parang kaparehas lang din dati ng previous company, ganun din yung tinaas ng sahod. So, laki-laki na yan, no? Dati, ako, 361. Ngayon, naging 371. 379, 400. So, pwede. So, i-breakdown ko yung sahod, no? So, ito, wala akong absent yan. So, 343. Tapos, nagkaroon pa ako ng, nagkaroon ako ng dalawang overtime. Kaya 16 yan. 16 plus 16 kasi 2 days, diba? 8 plus 8, 16. Tapos nga double pay. Yan, 100%. Ganyan. So, nakakuha ko ng 36 tsaka 34. So, bakit hindi ito naging, dapat parehas itong 36. Anyways, okay na yan. Blessing pa rin yan. Tapos, ang nagpalaki pa is itong sinasabi nilang ship premium. No, yung premium dito sa company namin, 40%. Ang laki-laki. Tapos pinapasok pa ako ng linggo. Ayan, meron pa ako another 50% Sunday premium. Itong si premium, ito yung panggabi. Pag pumasok ka ng Saturday, ito yan, supplement something. Pag pumasok ka pa ng linggo, another premium na naman yan, ito nga 50%. So, ito yung natanggap ko. Alright, ayan. So, yung si premium namin na panggabi, ito yung oras noon, 92 hours. So, ang total is 80,000. So, tapos ito namang yung Sunday na araw na yan, 8 hours, 8,072 kasi 50%, diba? At ito pa, no, yung cafeteria namin. Diba nakita nyo kanina, 7,000 lang. Cafeteria, cash coupon. Tingnan nyo, naging 31,000 na. Ang laki ng tinaos, no? Basta, pagka napasukan nyo yung pinapasok akong company, malalaman nyo kung bakit from 7,000 tumaas ng 31. Mararanasan nyo to eh. Alright. So, abangan nyo na lang yun. Yan. Tapos, meron pa ako niya. Nag-sick leave pa ako niyan. Yung sick leave. 2 araw. Bakit ba ako nag-sick leave nun? Nag-sick leave ako kasi nagkaroon ako ng sakit. Yung nagkaubo ko tsaka sipon. Grabe yung sipon ko nun. Talagang buhos. Parang yan. So, sick leave kasi 70% lang yung bayad nun. So, nakatanggap pa rin ako ng 30,000 forint, no? Sa loob ng 2 araw. At ang natanggap ko totally is ito, 376,000 forint. Ayos ba? Ito yan, conversion yan, 376,044 forint. Pak. O, di ba? Maganda-ganda na rin ang bigayan. So, ito yung breakdown ng mga tax. So, yan, ganyan. So, yung kung hahanapin nyo yung less tax doon, hindi yung katulad, wala na. So, wala na tayong ganun. Okay, di ba? Nakita nyo na. So, ito yung sorpresa. Sorpresa rito sa company na pinapasukan ko. So, meron naman pala silang bonus, no? Meron silang bonus. Kaso, yung bonus nila, every 6 months, no? Yung bonus nila. So, unfortunately, nakatanggap ako ng bonus. So, i-reveal ko na sa inyo. So, yan. Interesting, di ba? Kung nakita nyo itong interesting itong video ko, so, subscribe na kayo, no? Alright. So, ito, papakita ko na. Tadan! So, nakita nyo, di ba, yung base salary ko is, yan nga, di ba nga, na-increasean ako. So, yan, nakita nyo na eh. Ayan, no? 484, 776. Ayun yung sinahod ko. So, ito na nga. So, ipapakita ko sa inyo yung breakdown. Alright. So, ganun uli. Okay. Wala akong absent nito. Ayan. Diba yan? Yung base. So, 360 something. Tapos, overtime basic. So, nagkaroon ako ng 2 Sabado nito. No, 2. So, nakatanggap ako ng 37,000. 3,940. Ayan. Tapos may allowance pa. So, ito nagkaroon na pa ako ng allowance due for ideal time day. Ito yata yung yung bang hindi ako pinapasok pero binayaran pa rin, no? Yung bang pinauwi kami tapos
binayaran pa rin. So, meron palang ganun dito, no? Tapos, ito yung sinatawag na bonus. Ito yung may bonus nga. Ito yung bonus 2. So, pangalawang bonus. Nakatanggap ako ng 87,000. Yan, bonus ko. Tapos, overtime supplement. Ayan. Kasama ngayon yung yung overtime basic. Tapos, overtime supplement. Ayan, another 34,000. Ayan. Tapos, yung shift premium ko, naka 88 hours ako. Meron akong 76,000. Tapos, yan. Pumasok ka uli ng linggo, meron namang shift, Sunday premium, 8,000, gano'n nga. Okay, yung cafeteria ko, diba? Nakita niyo yung cafeteria ko from 7,000 naging 31. Ngayon, itong cafeteria ko naging tadang 104. So, magugulantang kayo, bakit ganyang kalaki yung cafeteria mo? Ang laki. So, malalaman nyo na lang yan pagka na-hire kayo sa company na pinapasukan ko. Pero, itong 104 na yan, one time lang ito mangyayari. One time lang nangyari yan. Pero ito nung susunod na mga sahod ko, wala nang ganyan. Balik na uli ako sa 31,000. Alright. So, yan, ganun. Ito yung total, 728. Kung walang tax, ito yung total, Kung walang tax, ito yung total niyan sa peso. Ayan, kanyang kalaki yan. Pero syempre may tax tayong babayaran na ang total is, ito yung total tax, 244. Magkano lahat yan, yung tax na yan sa Pilipinas? Ayan, ganyang kalaki yung tax dito. Kasama yung namin, yung health card. So, ito na lang yung natanggap ko, malinis. Ito na yan, transfer. So, 484,776. So, magkano sa peso? Yes, yan. Sa peso, ito. Ayan. Kanyang kalaki. So, ngayon lang nangyari sa akin to, simula nung nagtrabaho ko sa Hungary. Tsaka isang beses lang nangyari to. Tsaka isang beses lang talaga nangyari to. Ito lang kasi nga, basta something okay. Basta pag na-hire kayo dito sa pinapasukan kong company, one time ma-experience nyo yung ganitong sahod. Alright. So, one time lang naman. So, malaking bagay ito. Alright. So, yun lang. So, ito yung pruweba, Yung pruweba na talagang may increase naman talaga sa Hungary, May increase ng sahod. So, again, bago kayo mag-isip-isip kung ano-ano, disclaimer lang guys, So, hindi ko nilalahat ng company pare-parehas ang benefits, bonuses, yung pasahod. So, meron din talagang company na mababa ang pasahod, wala silang magandang sistema sa pasahod, So, hindi lahat ng Pilipino or nagkatrabaho sa Hungary pinapalad, Meron din talagang iba, napakaswerte, doble yung sinasahod. Yung nakita nyo, doble sinasahod nila. Tapos yung iba, nawala ng trabaho, nagsa-sideline na lang sa Budapest. So, yung iba, sumasahod pero kalahati lang yung sinasahod ko. So, hindi pare-parehas guys. So, wag nyong isipin kagad pag pumunta kayo dito, maganda kagad yung buhay nyo. So, pag nag-apply kayo sa Hungary, siyempre, do your own research, i-search nyo yung company na mapapasukan nyo, yung company na mag-hire sa inyo, i-background check nyo kung maganda ba yung feedback o ganon, or else pero kahit naman siguro mababa yung sahod, i-pursue nyo pa rin makapunta sa Hungary, sa Europe, So, kasi pwede naman kayong lumipat alam nyo na ibig sabihin ko doon, kung di nyo gusto yung company nyo, nabababa kayo hindi naman, kung hindi nyo gusto yung company nyo, inaabuso kayo, hindi maganda yung trato sa inyo, or tapos yung sahod ninyo hindi makatarungan, so pwede kayong mag-try, pwede kayong kumuha ng risk, alam nyo na yung ibig ko sabihin doon, so yun, parang stepping stone na rin, so anyway, so yun nga, sana nakita nyo talagang magandang idea, So, kayong mga nasa Pilipinas, so yung mga nag-a-apply pa lang, yung mga first timer, so yan, meron kayong panibagong nalaman sa Hungary. Alright, so again, so hanggang dito na lang guys yung video ko. Kung nagustuhan nyo, please subscribe, tsaka mag-comment down below na lang kayo.
magre-reply naman talaga ako. So, pipilitin ko talaga mag-reply, no? So, meron din ako Facebook page. So, i-follow nyo to. Dalawa yung Facebook page ko. Ito, saka ito. Ayan. Tapos, meron din ako TikTok. Ito, ayan. I-follow nyo ako dyan, no? Para naman sumaya buhay ko. Alright, so, doon na nga lang uli. So, subscribe para makaabot tayo sa 100,000 subscriber. Alright, so, meron na lang guys. Ingat kayo palagi. Stay healthy. God bless. Peace.